Magandang umaga sa inyong lahat na naman. So, nandito na naman po ako sa isang bonsai garden. So, ang isi-share ko sa inyo ngayon is about sa aking pag-experiment. Kasi itong nasa tabi ko, it is what we call is garanatis or galangan. So, hindi ko alam kung anong pangalan ito sa Tagalog. Then, yung sa likuran, andyan sa lupa, nakatanim, it's called is kamyas pala sa Tagalog, iba sa Bisaya. So, seems kapareha din sila na sa pamilya itong klase na prutas na ito. So, try kong gagayahin yung anong ginagawa ko sa kamyas or iba. So, ititrim ko ito. Dito namang banda is may nakita ako ditong many forest cities, tugas bato, then pabayaan. So, mabuti na lang libod-libod ko diri or nakasuri-suri ko diri, nakita ko ito, tapos isa din ito sa aking experience ko. So, bago ako mag-proceed sa aking what we call this, ano yung pangalan yun? Kamyas. Kamyas ba yun? Garanatis, basta. Hindi ko, nalilito ako sa dalawa kung anong pangalan yun. So, before ako mag-proceed is mag-experiment din ako itong aming mga manok dito, kasi balang araw ipakawalan na namin itong lahat kasi wala na kaming cage, tapos dumami na. So, ang gawin ko is i-try ko sila na i-habit to do i-bell yung kampana, babagtingin ko bago sila pakainin. So, then after that, sa kasanayan or masanay na sila, try ko lang kung masanay sila, lalapit na sila tuwing makarinig sila ng bagting ng kampana. So, then magpo-proceed din ako sa, after mapakain ko ito, magpo-proceed na ako sa aking bonsai work for sa morning. So, parinig ko sa inyo, babagting ako ng kampana, tapos is pakain ako ng manok. So, nakakuha ako na isang sisiw dito. Tapos yung pagbagting ko ng kampana is na nibago sila, is na sila, natatakot. So, may sisiw ako dito. So, nandiyan na. Kumakain yung mga manok ko. Okay, mahulog akong kalo. So, oops. So, ito yung mga sisiw. Yan, dalawa sila. Yun ang kukunin ko. Tapos, so, ito yung dalawang sisiw. Lagay ko ito sa isama ko dito sa silky namin. Kasi may mga itlog pa doon nga hindi napisa. Tapos, alam ko naman na to sa mama, iwanan na itong itlog. Sayang naman siya para mapisa. So, ito yung si bantam chicken. Ito na sila lagay. Kasama nila yung mga sili. Sana hindi sila tuhikin or saktan. So, nandiyan na sila sa loob. Tapos, punta na ako sa aking bonsai. Tapos, mag-experiment na ako. So, ito yung uupawin ko lahat o tanggalin ko lahat ng dahon para mapareha siya doon sa yan. Kasi ang ginagawa yung naglinis dito sa bahay, pinaputol ko lahat. Yan. Tapos bigla na lang sumulpot yung maraming bulak. Tapos is nagkaroon ng bunga. So sa akin, dito sa aking garanatis, hopefully, ganyan din ang mangyari. So ubusin ko lahat itong mga dahon. Baka sakali, mag-produce siya ng bulaklak. Then, makapareho doon sa iba.
So magsimulan ako. Ito sa pagtanggal ng ano nito, dahon, dali-dalion na ako kasi init na kay dire. So tapos grabe ang init nga sa araw. So natapos ko na natanggalan ng dahon. So just hope na katulad din ito sa iba, itong Garanates. So hindi ko alam kung anong pangalan ito sa Tagalog din. So sa amin Garanates sa Galangan yung tawag nito. So hindi ko alam kung anong ngalan ito sa Tagalog, pangalan ito sa Tagalog, baka siguro pamyes din. So ngayon lilipat naman ako doon sa aking tugas bato. So magsimula na ako damo diri. Magsimula na ako dito, maggupit-gupit. This is a mini forest, tugas bato. Pero parang ang init dito. Lilipat ako doon, dalhin ko na lang doon sa may shades area, yung malandong na lugar, ano tawag yun sa Tagalog, yung malandong. So, buhatin ko na lang ito, dalhin ko doon. So magsimula na ako maggupit. So dahil hindi pa ito tapos sa paging mini forest, is hindi ko dahan-dahanon sa paggupit, magbadalian lang. May mga dito, yung punuan nga dahil nahawungan siya doon sa kung saan ko linalagay, isa wala na tuboy og mga sanga. Dito lang sa bandang harap ang kumpleto ng mga sanga na nagtubo. Dito sa bandang likuran, katulad nito, kita mo ilang piraso sa sanga lang ang tumutubo. So yun ang ibabaliktad ko after na matapos ito, ibabad ko na ito lahat sa araw. So pakita ko sa inyo kung anong itsura dito sa lower part, kasi may ito, tawag yun, bato. Nakapatong ito sa bato yung ibang mga. So ito, natapos ko na sa paggupit itong aking mini forest tugas bato. So hindi ko maayos maggupit kasi matamatahon ta sa pagtingin kung saan yung gupitan natin. Basta sa akin lang, ibalik ko na lang yung anong dati niyang form, yun din ang susundin ko. So in the backside, sinasabi ko na kanina, itong puno na ito is isa kaunti lang dahon, muntik na mamatay. So ito na, tapos ko na. Tapos ilipat ko na ito sa open area para para masilawan ng araw, tapos sana is maglagbong ba. So ipo-focus ko ito para makita niyo yung bato sa ilalim. So yun ang itsura sa aking mini forest bonsai materials. Tawag na ito, mini forest bonsai. So may bato siya sa ilalim. Yan. Pero sa malayo ito ang itsura niya. So ikot natin para makita niyo. So kung maglagbong ni siya, maging maganda pa ito sa katagalan. So konti lang itong puno. Matagal pa itong matapos. Kailangan lumaki pa yung mga dito, mga punuan. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my mini forest tugas bato bonsai materials. Maraming salamat sa panonood. God bless you. Have a nice morning. I love you. Bye-bye.